Posibleng makabalik sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung tuluyang mabuwag ang International Criminal Court o ICC. Ito ang pananaw ng isang geopolitical analyst kasunod ng paninindigan ni US President Donald Trump laban sa International Tribunal na aniyay banta sa soberanya ng mga estado. Narito ang balita. Muling naging sentro ng usapin ang International Criminal Court o ICC kasunod ng panawagan ni US President Donald Trump na buwagin ang naturang International Tribunal. Sa Pilipinas, nananatiling kontrobersyal ang naging papel ng ICC sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa mga kritiko ng Marcos Jr. administration, ang naging hakbang ng pamahalaan ang nagbigay daan upang madala sa The Hague ang dating Pangulo. Iginit nilang tila hindi na ipaglaban ang karapatan ng isang Pilipino at dating Pangulo na dumaan sa proseso ng hustisya sa sarili nitong bansa. Ganito din ang naging sentimiento ni US President Donald Trump, kaya nais nitong bogi ng ICC. Ayon sa administrasyong Trump, hindi saklaw ng jurisdiksyon ng ICC ang Estados Unidos dahil bagamat nilagdaan nito ang Rome Statute noong taong 2000, hindi naman ito niratipikahan ng Senado ng Amerika. Isa rin sa mga naging dahilan ng pagtutol ng Washington sa ICC ang naging investigasyon nito sa mga umano'y krimen sa digmaan sa Afghanistan, kabilang ang mga aligasyon laban sa ilang miyembro ng militar ng Estados Unidos. Sa panayam ng SMN News sa geopolitical analyst na si Herman Camentong Chu Laurel, sinabi nitong isa ito sa mga pangunahing dahilan kung bakit nais ni Trump na tutulan ang ICC. Kinakasuhan po nila yung nilang mga sundalo ng Estados Unidos sa mga gera ng Estados Unidos tulad sa Afghanistan. Siyempre ayaw ng Amerikano po yun. Pero si Trump ang medyo may independence from the European leaders talaga na gawin ito na itakwil lang ni ICC todo-todo openly at labanan ng ICC. Binigyan din ni Camentong na kung magkataon umano na mabuwag ang ICC, may posibilidad na maibabalik dito sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero depende pa rin anya ito sa pressure na gagawin ng Estados Unidos patungkol sa nasabing usapin. Depende na yan dito sa pressure talaga na gagawin po ni Presidente Trump. Pero depende yan dahil po si Trump ay hindi na po nasa malakas na posisyon sa politika sa loob ng Estados Unidos. Wala na pong lehitimong dahilan na mapanatili si Presidente Duterte sa The Hague. Bagamat nananatiling hindi kasapi ng ICC ang Estados Unidos, patuloy na nagiging paksa ng pandaigdigang debate ang saklaw ng kapangyarihan ng hukuman, partikular sa mga kasong may kinalaman sa mga bansang hindi naman miyembro ng ICC, hindi lumagda o hindi nagratipika sa Rome Statute. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung Mahal Almar Forzuelo.